Pamagat. Ang lumang salamin sa ukay-ukay. Marami sa atin ang naniniwala na ang mga gamit na mabibili sa ukay-ukay ay hindi lamang ang mga bagay na sinukat ng panahon, kundi pati na rin ang mga tawiran sa mga hindi kilalang mundo. Subalit, kahit ang pinakamatigas na hindi naniniwala, madalas ay may hindi inaasahang pagtatagpo sa kakaibang realidad na nag-aalab ng takot. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang trabaho, napadpad ako sa isang maliit na bayan kung saan matatagpuan ang isang matandang tindahan ng ukay-ukay na hindi kilala ng karamihan. Ang mga kwentong kumakalat sa bayan ay tila may kinalaman sa tindahang iyon. Ngunit hindi ito sapat upang pigilan ang aking pagtingin ng gamit doon. Pagtawid ko sa makipot na daan patungo sa tindahan, unti-unti akong kinabahan. Hindi ito karaniwang takot, ngunit isang kakaibang tensyon na tila ba naglalaho sa hangin. Sa pagpasok ko sa tindahan, agad kong naramdaman ang biglang paglamig ng paligid na para bang may nag-aantay sa akin sa loob ng ukay-ukay na iyon na hindi na dapat nasa mundong ito. Ang tindahan ay puno ng lumang bagay na naglalakad sa kasaysayan. May mga lumang laruan, mga gamit sa bahay, at mga damit na tila ba may sariling kwento. Ang amoy ng alikabok at kalumaan ay bumabalot sa bawat sulok na nagbibigay buhay sa mga alaala ng nakaraan. Napadpad ako sa isang estante kung saan nakatambak ang mga lumang aklat. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga ito, bigla akong nagulantang nang may biglang kumalabog mula sa aking likuran. Napalakas ang tibok ng aking puso sa gulat. Isang libro lang pala na nahulog. Isinauli ko ito at nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagtahak ko palayo, napansin ko ang isang lumang salamin na nakapatong sa isang lamesa. Nakita ko ang aking sarili sa salamin. Noong una ay normal lamang ito. Makikita mo ang iyong sarili. At kung ano ang gagawin mo ay gagayahin ka ng refleksyon mo. Ngunit sa katagalan ay nag-iiba ang itsura ko sa salamin. Nakatingin ako dito ng seryoso. Ngunit ang nasa salamin ay nakangiti ng abot sa kanyang tenga. Hindi ko maipaliwanag ang takot na sumapi sa akin at naramdaman ko ang pagtaas ng tensyon sa aking paligid. Naramdaman ko ang biglang malamig na hininga na dumadapo sa aking leeg at nang pinakiramdaman ko ito ay nanggagaling ito sa aking likuran. At nang biglang lumipat ako ng tingin sa aking likuran ay walang sino man ang naroon. Pagbalik ko ng tingin sa salamin ay wala na ang nakangiting refleksyon ko. Bumalik na sa normal ang salamin. Napatanong ako sa aking sarili kung kumain na ba ako o baka pagod lang ako sa mahaba kong trabaho. Ibinaba ko ang salamin at nagpatuloy sa paglalakad. Nang walang ano-ano ay parang naisipan ng utak ko na tingnan muli ang salamin sa malayo. At doon ko nakita ang isang anino. Hawak-hawak ang salamin na aking tinitingnan kanina. At sa loob ng salamin ay nandoon ang refleksyon ko. Kinalibutan ako lalo nang makita ko ang refleksyon ko sa salamin na malungkot at tila nang hihingi ng tulong sa akin. Ang kaba ay bumalot sa aking katawan
At sa isang iglap, narinig ko ang malakas na hagikhik na parang galing mismo sa kawalan. Nanginginig na tumakbo ko palabas ng tindahan. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, may isang boses na tumunog sa aking isipan. Simula nang hinawakan mo ko, hindi mo na ako matatakasan. Sa takot at pagkabahala, lumayo ako sa lugar na iyon. Ngunit kahit saan man ako pumunta, ang multo ng ukay-ukay ay hindi nawawala sa aking isipan. Tuwing gabi ay naririnig ko pa rin ang mahihinang hagikhik. Pamagat, ang bata sa McDonald's. Noong bata pa ako, madalas kaming magpunta sa aming paboritong fast food chain, ang McDonald's, kasama ang aking pamilya. Ngunit may isang hindi pangkaraniwang karanasan na nangyari sa akin sa loob ng isang McDonald's branch na magpapabago sa aking pananaw sa lugar na iyon. Nang ako'y 10 taong gulang pa lamang, nagpasya ang aking mga magulang na kumain kami ng hapunan sa McDonald's matapos ang isang matagal na araw na paglilibot sa lungsod. Masaya akong sumakay sa kanilang sasakyan. Hindi alintana ang traffic at ang gutom na kumakalam na sa aking sikmura. Pagdating namin sa McDonald's, hindi agad namin napansin ang hindi pangkaraniwang katahimikan sa loob ng lugar. Maririnig lamang ang ingay ng mga empleyado na naglilinis at ang mga malalamlam na ilaw na nagmumula sa mga fluorescent bulbs sa kisame. Nakita namin ang upuan at lamesa sa sulok ng McDonald's. Mukhang walang umuupo doon dahil na rin sa itsura nito na mukhang luma at kakaiba sa ibang upuan sa loob ng kainan. Sa tabi ng upuan na yon, kami umupo. Umorder na ang mga magulang ko ng pagkain at nang sinerve ito sa aming harapan ay hindi matansya ang aking saya. Habang kumakain kami, biglang naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na dumapo sa aking balat. Hindi ko mawari kung saan ito nanggagaling, ngunit agad itong bumalot sa akin at nagdulot ng biglaang takot. Napansin ko rin na ang mga empleyado sa counter na tila pinagkukwentuhan kami. Bakas sa kanilang muka na sila ay natatakot, ngunit hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy sa pagkain. Ang init ng pagkain sa aking lalamunan ay biglang nawala, napalitan ng matinding pangamba at kaba. Sinubukan kong ipahiwatig sa aking mga magulang ang nararamdaman ko, ngunit walang tunog ang lumalabas sa aking bibig. Tumingin ako sa paligid at napansin ko ang isang bata na nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa akin nang may nakakatakot na ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab na kulay pula at ang kanyang mga kamay ay marumi at tila walang dugo na kumakapit sa kanyang katawan. Sa pagtitig ko sa bata, biglang nagdilim ang paligid at naramdaman ko ang tila may humawak sa aking leeg. Ang isang kamay, napalakas ang pintig ng aking puso at ang hangin ay napalitan ng amoy ng kaba at kamatayan. Ang bata na nakangiti sa sulok ay ngayon ay mahigpit ang hawak sa aking leeg. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga magulang ko, ngunit pagtingin ko sa kanilang mga muka ay natakot ako.
Ang aking pamilya ay nakatulala at may maitim na mga mata. Tila nasa ibang lugar ang kanilang kaisipan. Humigpit lalo ang hawak ng bata sa aking leeg. Kinakapos na ako ng hininga. Kahit anong gawin ko ay hindi kumalis ang kamay ng bata sa aking leeg. Dumidilim ng dumidilim ang paligid. Kasama nito ang malakas na tawanan ng mga bata na pumapaikot sa akin. Sa sobrang takot ko ay nagdasal na lamang ako at umiyak. Nawalan ako ng malay at paggising ko ay nasa ospital na ako kasama ang aking mga magulang. Bakas sa kanilang mga muka ang takot at pangamba. Kaagad kong ikinuwento sa kanila ang nangyari. At paglabas namin ng ospital ay nagpunta kami kaagad ng simbahan upang magdasal. Matapos ang insidente sa McDonald's, hindi na muli kaming nagtungo roon. Ngunit kahit saan man kami magpunta, ang takot at ang alaala ng kakaibang karanasan na iyon ay patuloy na sumasalubong sa akin nang nagdudulot ng takot na kailanman ay hindi maaaring makalimutan.